Ang naalala ko lang din nung ano. Kwento naman natin ko to? Yung sa ano? Sa Jolette? Oo, nakakwento na niya. Yung sobrang lala. Yung sobrang lala ng tampuhan nila. Lagi ira. Oo, lagi ira. Oh my gosh. Hindi nyo pansin, no? Panoodin nyo ulit yung lagi MP. Hindi sila okay nun. Hindi sila okay nun, be. Ang paka-awkward nila. Hindi obvious. Professionals. Mm-mm. Oh my God, may share ako. Alam na ko siya share. I'm so shareful. Yung ano, ito 6 day na ng tampuhan, or 6 or 7, ganyan. Nung patapos na to kasi nag-open up na sila sa wakas. Survivor, be! Survivor talaga! Nagsasagutan sila! Like, ang haba, ang haba, ang haba. Nagsasagutan sila! Like, oh my gosh, nagsasagutan sila, like, ang lala. Tapos, di kaming girls, wala kaming ano, nababasa namin kasi alam mo saan sila nag-uusap. Sa GC naming 8. Hindi sila sa PMB, sa GC. So, nababasa namin 8. Tahimik lang kami, alam makisap chat kami, hindi naman namin talaga alam nangyari. Si Ate Aya, nag-chat bigla. Sabi niya, ano, girls, may food sa baba, sino may gusto? Sorry. Be, hindi pa sila tapos ha. Hindi pa tapos yung usapan. Siguro okay pa kung tapos na eh. Tapos nag-chat lang siya randomly. Pero kalagitnaan ng sagutan nilang dalawa, nag-chat si Ate Aya. Tawang-tawa kami. Pero syempre hindi ko pinakita kasi magkaroon kami ni Ate Colette. So nakikita ko siya balagat eh. Siyempre, serious mode. Aya, why? Diba? Like, nakakatawa si Ate Aya. Tapos sa No Fear, si Ate Colette. Mas mostly si Ate Colette. Ayun din, nakakatawa din. Di ba sa No Fear, may part si Ate Jo? Ganyan, di ba may part siyang ganun? Kasi di ba biglaan? Sa Ate Colette si mga biglaan. Sabi niya, coach, yun ako kakanta, mag-special message na ako kay Joanna sa part na yun. Kasi, di ba instrumental lang yun? Joanna, itong sa Manofi na to ay para sa'yo. Ganun na. Tawang-tawa kami. Gusto lang daw niya mag-special message kaysa kumanta kasi yung hirap ng part na yun. Diba? Imagine niyo ha, di ba bubuka kami ganyan. Joanna, sakit lang yan. Joanna ka, mas magaling ka dyan. Ganyan. Ayun, parang this song is dedicated to our leader name, Joanna Robles. I can't be here today. We hope you will enjoy our performance and will make you happy. We miss you so much. Ganyan. Parang gano'n. Siyempre hindi. Guys, Ate Colette, why si Bebe? Hindi nangyari. I mean, yun yung balak ni Ate Colette. Pero syempre, hindi pwede. Sabi niya, uy, nubi. Laro. Eto na be, ATV. Alam niyo naman, di ba, nag-ATV kami. Diyos ko talaga. Kala ko masaya kasi nag-ATV na kami sa Dubai. Pero, ang dali lang sa Dubai kasi sa desyerto kami. So, ang smooth lang. Ang kalaban mo lang din sa desyerto. Syempre may mga ganon-ganon. Parang pa-mountain. Basta may shape. Yun lang. Be, grabe yung ATV dun. Grabe yung mga bato. Ang tutulis, ang lalaki. Tapos yung dinadaanan naming putik. Ang lalim. Pwede ka malunod. Charot lang. May arte ah. Pero basta be, ang lalim niya. Unti na lang talaga mabasa buong half body ko. Ganyan. And then, start kami. Ganda-ganda pa ng forma namin. Sa picture. Diyos ko, like, ako ha, my experience, ilang beses ako na-stuck. Ilang beses na-threaten ang buhay ko. To the point na pagkatapos ng ATV, nakaganyan na ako. Nakaganon ako be. Sa pictures, ngiti-ngiti ako, di ba? Pero nung tapos ng ATV, nung papark na ako, patapos agad na ako. Nakaganon na ako be. Sabi ko, what is this? What is this madness? I can't do this anymore. Like, this will be my first and my last. Kaya alam mo, takang-taka ako sa Mikaya. Bakit doon pa sila tumilapon sa disyerto na napakadaling mag-ATV? Pero,
dun sa Bohol, ang bilis ni Mika. Akala ata ni Mix race yun eh. Baka ang naano sa kanya race, kasi ang alam lang namin fun lang eh. Si Aklabe laging ang layo. Gulat ako, late na ni Mix. Si Mix ba yun? Andun na siya sa kabilang dulo. Ang bilis talaga ni Mix. Oo, kasi siya lang naman kasi sporty sa Bini. Akala ko ba buhay ay di karira, Mix? Karira. Pero ayun, actually, out of all the girls, ako ang pinakamabagal. Kasi nga ilang beses ako na-stuck. Like stuck talaga, B. Example, ito yung daanan. Be, yung isang gulong ko nasa off the road na. Like, mahuhulog na akong ganun. Ganun ba? It was fun. Si Ate Jo, oh my gosh, kung alam niyo lang itsura ng putik niya. Kami may putik kami. May expected na may putik sa kamay, sa legs, ganyan. Be, yung putik niya, parang siya nag-swimming sa putik. Sabi namin, Be, saan ka pumunta? Anong ginawa mo? Nag-ATV lang naman tayo. Nag-swimming ka ba? Akala mo ba beach? Be, grabe putik talaga niya. Kulang na lang pati mukha niya, putikan na niya para like complete na talaga. Ayun. May picture ko ba? Meron kaming video ni Stako kami pa. May video kami, be. Pero parang ano kasi i-post. Ang lala kasi talaga ng putik niya. Ang lala. Hindi ko alam ba't ganun. Like, sobra, be. Sobra. Yung shoes niya, paano na, pa-black na. Minsan, pag after training, sabay kaming 4 umuwi. Siyempre, kasi minsan di kami sabay eh. Parang may pupuntahan pa sila, kami mauna na, or may mapuntahan pa kami, ganun. Si Ate Jo, well, siyempre may elevator, di ba? Si Ate Jo, every time, oh my God, sasabi ko sa inyo guys, every time na may iba kaming kasabay sa elevator ha, ang ingay niya! Ang ingay! Like, ang dami niyang dada. Legit! Parang, pag nasa elevator kami, tas may ibang tao, doon nagbo-boost yung pagka-extrovert niya. Alam mo yun? Like, may mga topics na wala naman akong paki. Pero, i-open up niya, tapos yung talking voice pa niya, hindi normal, hindi ganito. Wishy, alam mo ba? Hindi ganun, be. Pasigaw. Hindi man pasigaw, pero ang lakas, yung rinig ng buong mundo. Ganon. Tapos, ano ba, wait, anong example ba? Parang, like, punong-puno ha, punong-puno yung elevator, punong-puno. Tapos, bigla siyang magkatabi kami, bigla siyang move back ka. Ganun! Ano ba naman yun? Nagagano siya, move back ka. Eh, syempre ako, as mababaw ang kaligayahan, matatawa ako. So, nakaganon na ako sa likod. Hindi ko napigilan, napaganon ako. Tapos siya natawa na rin. Ang random niya talaga. Tapos minsan pa parang mag-ano siya na, which elevator po? Gumagano siya sa papasok. Well, okay lang naman yun. Sige, tatanungin. Pero yung after niyang sabihin yun, yung which elevator po, may side comment pa siya na, wow, pwede na ako sa mga mall. Pwede naman yung itiklop na lang yung bibig niya pagkatapos niyang sabihin yung kung ano floor po kayo, alam niyo, pero yung mabait lang. Pero yung may side comments pa siya na, oh my God, ganito pala yung feeling yung yung mga nasa mall, bagay ko ba to, mga ganun. Eh, introvert ako. Ayoko nasa amin yung attention. Ayoko pinagtitinginan kami ng story. Gawa ng tricycle, 4-4. Tapos nakikita ko nag-video si Ate Jo, video na kami, tawang-tawa. Hindi ba yung nakita yung tsura niya? Mas nakakatawa yung tsura niya, be. Tawang-tawa siya sa amin, normal lang naman yung tsura namin, nakasakay ng tricycle, 3 sa loob, 1 sa likod, sila ko, 2 sa likod, di kawawa si kuya. Natin ba nag-drive si kuya, nakaganoon na siya, oh. Hindi ko ba alam. Di nila kaya umupo dun sa maliit. Si Ate Aya nga dun sa maliit, siya pinakamatangkad eh. Unahan kasi yan. So, nasa loob, nauna na ako. Hindi na ako sa normal na upuan. Katabi ko si Mix.
Tapos si Ate Aya, oy! Sabi namin, first time mo ba, be? Sumakay sa maliit? Sabi niya, oo. Sabi namin, deserve. Na-experience mo yan, hindi laging bunso nandiyan sa maliit. Kasi be, ako lagi doon. Ako lagi doon sa maliit na upuan pag na-tricycle kami. Ewan ko ba? Porkit di ako matangkad. Si Tita Aya. Tita Aya? Nakita ko kasi itong plate si Tita Aya. Ano ba? Sorry. Si Ate Aya. Si Ate Aya. Well, tita ko na rin naman siya. Ano siya soft. She's a soft girl. Kabaliktaran siya ni Ate Jo na sobrang bungangera. Si Ate Aya, siya, soft-spoken siya, ganun. So, mostly kapag may problema, parang sa kanya isa siya sa mga unang members na nilalapitan ko. Like, hindi naman siya laging una na sinasabihan ko about my problems, pero isa siya. Kasi nga kahit na anong topic, I'm comfortable na sabihin sa kanya, like, about family, about Bini, about ganun, eme-eme. Ganun siya ate. Rin siya, super adventurous niya kasi, diba? Super adventurous niya, Ate Aya. So, ang dami kong na-experience because of her. Ang dami niyang, sino yung una? Siyempre sa Ate Colette. I mean, ang dami niyang alam sa mundo at the age of 22. 22? Tanda. At the age of 22. So ayun, so habang bata pa lang ako, ang dami ko nang na-experience because of her good things and bad. Pero okay lang yung part naman yun ng buhay. Grabe naman sa ang tanda. Hindi siya matanda. Matanda lang siya sa amin. Masyado ng Hindi. Uy, baka ma-offend naman yung iba. Oo, young adult. Ayun. Ayun pa ba? Paano ba sa Ate Aya? Kasi Ate Aya super G sa lahat. Like, if TikTok, alam mo yun, G siya, kahit ano, tapos, ano pa ba yung mga G siya? G siya na mag-try na iba't ibang food, G siya na mag-try, mag-ganito, mag-ganyan, ganun. So, she's fun to be with. Ate Aya, yeah. Hindi siya KJ, ayan. Kasi may mga ibang KJ eh. Charot lang. Walang KJ sa Bini. Minsan lang, minsan. Ayan. Ayun, yun lang naman. Sabi nga niya sa'yo, ang contagious daw ng love mo. Compliment ba yun? Thank you, Ate Aya. Ikaw din. Contagious yung... Wala. Yung tawa mo. Oo, minsan yung, yung tawa ni Ate Aya, nakakatawa kaya. Parang, ano ba ibang term ng... Ayun, parang nanlalait. Oo, yung tawa niya. Parang pag marinig mo siyang tatawanan ka, parang ma-offend ka na. Kwento mo yung sigawan niyo sa Pantropico shoot. Anong sigawan sa Pantropico shoot? Yung BTS? Ay, sabon na shampoo. Oh my gosh. Sige, that's funny eh. Wait. Kasi, hindi, ang in-expect namin, parang yung location namin nung Carrera shoot. Doon kasi sa pinagstayan namin doon, provided na lahat. May towel, may shampoo, may sabon. So, feeling ko yun yung nasa mindset namin lahat. So, unti lang yung may dala sa amin ng shampoo and sabon. Pero walang may dala ng towel. Sa Ate Aya lang ata. Kasi Miss Jovi, nanggiramin kami. Eh, hindi namin in-expect na mababasa kami sa dagat. Wala kaming wala sa usapan yun na magbabasa kami. If nakita nyo yung BTS nung TikTok namin, grabing basaan yun, hindi ko in-expect. Yung basang-basa kami lahat, ganyan. Tapos nag-usap-usap pa kami, may ligo ba kayo? May kadiri naman kung di kami maliligo. So, ligo kami, tapos nag-share-sharean kami ng sabon, shampoo, conditioner. Tapos sa aming 8, 2 lang yung towel. 2 lang. Asan ako? Wala ako. Ano
kwento ko. Ayan, sinuhuli gamit ng towel. Kay Ate Aya, ang next dapat si Staku. Eh parang nagsisigawan na, towel, towel, ganyan. So hindi nagpangalawa si Staku, ganyan. Nagdi-dibs kami kung sinong una, kung sinong pangalawa, ganyan. Pangina ka gumamit, ako una. Ako una doon sa towel ni Miss Joey. Tapos, sabay kami natin Maloy naligo. Nagbabaitos kami para mas mabilis. Tapos, paglabas ko sa cubicle, eh di yan, nagpupunas na ako. Si Ate Jo, nagdadamit basang-basa. Sabi ko, uy, ba't basang-basa ka? Sabi niya, wala nang papahiram ng towel. Susumpa ako to, gaya, alala ko kayo wala kayong hiram na towel sa akin. Nagdadamit mo siya, basang-basa siya. Eh ako naman, anong bibigay ko towel ko? Nagpupulas pa nga ako. Tumagaw na ako kay Ate Job. Doon naawa ko sa kanya. Kasi basang-basa siya. Ayun, nakwento nga niya. Nung wala nagpahiram ng towel sa kanya. Oo, yung last gumamit. Wala. Ayun lang naman, pagsigawan kami. Shampoo! Sabon! Towel! It's the start time! Sabi nila, andyan na shishi, ganyan. So, pili ko ang tagal na ako hinintay. So, I'm so sorry po kasi hinihair ako nun. Tapos, biglang pili na agad yung music, tapos full out na pala agad. Eh, hindi ko pa natatry yung shoes kasi iba yung shoes ko. Si Ate Ix ang nag-design sa akin. Tapos, ayun, pagkadating ko doon, diretso full out, tapos salang agad nung sayaw. Eh, hindi ko pa siya nare-record kasi nga nag-aayos ako. Nagulat ako, ganyan. Pero nagawa ko naman. And meron din akong rehearsal vid. Tapos yun yung nakakatawa. Sinend ni Ate Maan yung video na yun. Sa GC namin, sa Viber kaming bini. Kasama sa Ate Maan. Sabi Ate Maan, gawin naman ng bebe namin na yan. Ganyan. Tapos nakakatawa mga reply ng girls. Like lahat caps lock kanya. Parang, wow! Bebe! Tapos pinaka natatawa ko kay Ate Jo. Napaka-OA ng reaction. Sabi niya, sobrang galing mo, Sheena May. Sabi niya, bukas yung wala ka na sa bini. Ganun, parang, di ko alam compliment ba niya, natutuwa siya na pwede akong umalis. Guys, ang init. Di ko pala noon yung electric fan. Sorry, advertisement! La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Okay, back at it again. So, ayun na nga, si Ate Jo. Sa kanya ako pinaka-natawa sa comment na doon. Lahat ng girls nag-reply doon na, ganyan, you're so hot, Shin. Galing mo, Shin. Ganyan, keme. So, nakinilig ako, ganyan. So, wait lang, check ko nga dito yung sa gallery. Yung rehearsal. Buti na lang talaga. Thank you talaga. Binigyan mo ako ng ability na mabilis makakuha ng step. Kasi sa mga ganong oras, mo kailangan yun. Gets ba? Ito talaga magagamit mo yung mga strengths mo in life someday. Kinilig ka ba sa sinabi ni Jo? Sakto lang. Ta. Rehearsal lang to nung nag-full out. And we let you have a way with me, stay with me. Wala pa siyang facial expression dyan, guys. Seryoso pa siya nagbabite ng step. Nice! Hey! Hello? Yeah, that's it. Tapos super grabe yung pagte-thank you sa akin nila, ganyan. Kasi ang bilis ko lang naturuan, ganyan. Tapos, ang bilis ko lang nalagay. Kumbaga, ayoko rin kasi di ko alam if you guys know, pero I really hate it pag ako yung reason ng something na, like ako yung rason ng problema, parang ako rason ng pagka-delay, ako rason ng
na-stress yung ibang tao, ako rason ng gano'n. Ayoko na naging reason of that. Basta, ayokong gano'n. Gusto ko as much as possible, ako yung klaseng tao na convenient for them, ganun. Hindi yung problema. Anyways, nag-iiba na yung topic natin. So, ayun na nga. So, I rehearsed that. Yun yung rehearsal sa studio, tapos meron pa yung rehearsal dun sa stage. And then, after ng sa stage rehearsal, yun na, nag-rest na ako sa dressing room. Buti na lang, pang fifth na kami. Tapos yung segment ng It's Showdown. Pang third segment ata, kasi yung unang segment, yung tumpak, hindi ko alam. Basta yung ano yung kay Meme, guys. Tapos yung, basta pang third gap kami. So, ayun, nakahinga pa ako, ganyan. Tapos, nabutan pa nga, kasi yung girls, mayroon ding rehearsal for ASAP, kaya sila nandun. 1 p.m. yung call time nila, by that time, hindi pa ako sumasalang. Wala silang pag-standby yan for rehearsal. So, nag-standby muna silang lahat. Sa dressing room ko, dun sa showtime. Tapos, tinawag na sila for rehearsal, ganyan. Tapos, akala ko di sila makakanood. Tapos, sabi nila, try nila basta matapos agad rehearsal. So, ayun naman, buti naman, nakahabol sila kasi mabilis lang yung rehearsal nung ASAP. Tapos, last pa nga ako sa group. So, nabutan din nila yung third or fourth na for the group, ganyan. For the group, I mean, third to fourth group na nag-perform. Tapos, buti na pinapasok sila sa loob. Nakakatawa kasi, nakatuwa. Kasi, ang balak lang talaga nila manood dun sa gilid. Dun sa gilid yung papasok na ganyan. Hindi naman nakapila, nakaupo lang sila, na straight line na pa ganyan, nakaupo sila. So, mukha nga kami nakapila for registrar. Tapos pinuntahan namin sila ni Ate Maan. Sabi ko, Ate Maan, doon muna tayo sa Bini kasi ang tagal ko pa. Like, first group pa lang nagko-perform, pang fifth pa ako. Pinuntahan ko sila dun sa likod ng showtime. Doon muna ako tumambay. Tapos yun yung tweet ni Ate John, na ang dami niyang tinitweet, hindi niya alam, andun ako sa tabi nila. Hindi ko ba alam dun? Hindi niya ako napansin. Ayun. Tapos malapit na ako, nagre-recall na ako. Hindi ako makarecall sa tabi ng Bini. Nadidistract ako sa kanila kung alam nyo lang. Pumunta ako sa ibang lugar. Doon ako nag-recall. Sabi ko, Timang, tara, I can't recall here. May mental block ako. Like, the panic, the stress is there. Kasi, malapit na mag-perform, tapos na may mental block pa ako. Paano pa mangyari sa akin sa stage? So, ayun, medyo panic ako. Nag-recall ako, ganyan. Tapos, ayun na, kami na. Yun, naka-perform naman. I tried my best not to overthink it too much.